guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago po tayo mag-start ng ating tarot reading, may gusto lang po akong i-share sa inyo. As always po para magkaroon po kayo ng kamalayan. Maitaas nyo po ang inyong vibration frequency. At spiritually awakened man kayo o hindi, kailangan nyo malaman talaga ang batas tungkol sa self-realization or yung sinasabing the law of self-realization. So, ano ba ang batas tungkol sa self-realization? Actually, marami po yan. Una, masasabi ko, self-discovery. Mahirap ang pamamaraan na yan. Pero, kailangan na meron kayong mataas na determinasyon sa sarili nyo. Lalo na kapag tinatahak nyo na talaga ang dark night of the soul, biglaan na lang kayo naging awaken, naging spiritually awaken. So, kailangan meron kayong self-discovery, self-awareness. Self-awareness, kailangan aware ka sa mga kinikilos mo, sinasabi mo, mga kinakain mo, mga kaganapan sa'yo everyday, mga taong na-encounter mo. And yung susunod naman is self-acceptance. Ito naman, kailangan tanggapin mo talaga kung sino ka. For example, yung itsura mo, yung lifestyle mo. Huwag kang maging fake sa sarili mo dahil lang sa meron kang gusto mong i-fit in yung sarili mo sa ibang tao, sa family mo, sa kaibigan mo, or dahil lang sa meron kang ideal na buhay or mukha, Kaya kung ano na mga ginagawa mong negatibo para lang mapasakamay mo kung ano yung sarili mong pagnanasa. So, kailangan talaga self-acceptance. Okay? And then, self-respect. Kailangan mo rin yan. Kailangan na respetuhin mo ang sarili mo, ang katawan mo. Siyempre, kailangan respetuhin mga ibang tao. Pero itong palagi kong sinasabi, mahalin nyo muna ang inyong sarili. Self-love first. Kasi kung paano nyo tatratuhin ang sarili nyo, siyempre, ganun din ay tatrato nyo sa ibang tao. Diba? Ayaw nyo tratuhin kayo ng ganito, so huwag nyo tatratuhin sa iba. So, kailangan talaga, yan ang maano natin. Sundin natin yung self-realization na yan, yung batas na yan, Yung self-discovery, self-awareness, self-acceptance, self-respect. Actually, marami pa po yan, Nandyan yung, always na sinasabi ko, self-love, self-worth, self-guided destiny, self-reliance, self-healing, syempre, Kasi papasok na kayo sa mundo ng spirituality, And self-empowerment, syempre, and self-inquiry. So, kailangan palagi ka rin magtatanong, bakit mo nararanasan to? Or who am I? Yan ang pinakaunang-una mong maitatanong talaga sa sarili mo. Dahil, let's say, ang pangalan mo is, ikaw si Miss A. Hindi ka si Miss A. Naging Miss A ka lang dahil buhay ka ngayon. Ito yung present life mo. Pero ang totoo niyan, meron ka pang past life. So, ilang beses ka ba naging Miss A? Ilang beses ba naging babae ka? Naging Miss? Before, sa past life mo, Mister ka, di ba? Or baka sa past life mo, naging hayop ka. So, yung identity mo kasi, kailangan tanungin mo rin yan. Sa sarili mo. Pag tumaas ang vibration mo, yan ang mga chance mo na ikaw mismo, makakakonect ka sa iyong sariling Akashic record. Okay? Hindi mo na kailangan mag-request ng aking serbisyo. Ikaw na mismo. Pero hindi ka makakapag-access sa iyong Akashic record as long as hindi mo na itataas ang vibration frequency mo. Kahit sabihin mo, albularyo ako, manghuhula ako. No. Ang kailangan dyan is yung vibration frequency. Kailangan mataas talaga. Okay? Dahil ang mga nagbabantay dyan ay mga kataas-taasan talaga. Okay? So, guys, move on at po tayo sa ating reading. Okay? So, kung kailan nyo po mapapanood ang video ito po ang oras, panahon na nakatadhanang malaman nyo ang sagot sa inyong katanungan. At if ever na may advice na sinasabi ang baraha, mula po yun sa higher dimension. At makakabuting, gawin nyo lang po na sanggunian. Okay? Be open mind po.
At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at pag-asa. At naway ma-heal niyo po ang inyong mga sarili. Okay? At magkaroon kayo ng pagmamahal. Self-love first. Okay, Scorpio, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? So, aalamin natin ngayon kung mahal ka ng person mo. Salamat nga pala sa pag-send ng question, ha? Ang reading natin, general, ha? Hindi lang to para sa isang Scorpio. So, yung question nyo kasi, gusto nyo malaman kung mahal kayo ng person nyo, kung anong feeling niya, nararamdaman niya sa inyo, at kung mayroong mensahe, yun ang ibibigay ko sa inyo. Ha, Scorpio? Okay, aalamin natin yan, ha? Single or not, para sa lahat itong reading na to. Balasahin muna natin ang balasahin para, ayan, makita nyo. Let's get grounded. Let's get grounded. At the invisible shield. The invisible shield. Thought power. Thought power. Alam mo, dito, yung, meron na akong validation, pasensya na, para silang magkadugtong, di ba? Gaganyanin mo. Dito, meron pa sigurong mga palago pa lang, and then makakita mo dito talagang violet na. So, lavender to, di ba? So, ibig sabihin, ang tawag dito, nagsipag-bloom na yung mga lavender. Nakalimutan ko tuloy na nag-ano ako. Oh, psychic touch. Okay, so nakakita ko sa'yo dito, Scorpio. Dito on the way kay, sorry, lagay muna natin siya dito. Pareho sila ng color din, yellow, green. And then, dito naman is more on sa violet, white, tapos papuntang violet. So, dito, mukhang meron kang illusion dito, And then, may hawak kang kahoy dito, Papunta ka dito sa road na to. So, parang nasa, farm ng mga bulaklak. Ano magtawag doon? Na tingin ko sa'yo, wala ka pa talagang direksyon dahil nag-stop ka dito, na andito ka, tinatanaw mo. Ngayon, mukhang may pagkalito ka dito. Parang dito, desidido ka na, okay, pupunta na ako, pero na-stop ka. Malayo ang tingin mo dito. So, ang validation ko dito, nawalan ka ng katiyakan. Nagkaroon ka ng pagkalito, maaaring nagiging, meron kang pag-iisip na nagiging komplikado siguro. Maaaring yung iba sa inyo, meron kayong tinatagong, meron ba? Lihim, may secret. Or baka yung iba sa inyo, yung person mo at ikaw, walang malay na meron palang ikaw, hindi mo namamalayan, meron palang sikreto itong person mo. Tapos yung person mo naman, hindi niya rin namamalayan, ay, ito pala si Scorpio, may secret. So, malamang pareho kayong walang malay. Meron kayong kanya-kanyang nakatago. Tingin ko sa'yo, Scorpio, yung etong landas na gusto mong tahakin, na which is papunta ka na doon. Pero etong dragonfly mukhang pabalik Parang tinatawag kang pabalik. Kasi, bakit? Hindi ka sigurado. Unsure. Unsure ka sa tinatahak mong landas. Yan ang validation ko sa mga baraha.
Kala ko lahat matatapon. Maaaring yung iba sa inyo, maaring ngayon ka pa lang, Scorpio, eto yung parating pa lang sa'yo. Then, in the near future, makakaranas ka ngayon ng parang takot, anxiety, marahil na ikaw ang masasabi kong Scorpio na pumasok sa isang complicated na sitwasyon, complicated na relasyon. At masasabi ko na may pattern ka talaga. Palagi mo na lang inuulit itong mga negatibo na ito. Kaya ang kinalalabasan mo dito, maaring iba sa inyo, dahil nagmahal lang naman kayo. Wala kayong ibang hiniling or talagang nasa isip nyo kundi pagmamahal. Pero ang lumabas dito sa inyo, tingin ko, kinarma kayo dito. Field of Dreams. Yung iba sa inyo dito, malamang kinarma kayo, Hindi ko alam kung anong klaseng karma ang dumating sa buhay nyo. Maaaring ngayon pa lang yung iba sa inyo. Field of Dreams. My third party. 3 yung itlog natin dito, 3 tao. So, meaning, my third party. Ito na lang lumalabas. Completion. Will of karma. Okay. Kasi alam mo, Scorpio, kung ano yung ginawa mo, yun ang outcome. Cause and effect. At negatibo ang ginawa mo, kaya negatibo rin ang kababagsakan. Baka ikaw ang Scorpio na talagang pumasok ka sa, nilagay mo ang sarili mo sa third party or yung mismong samahan nyo, merong gumawa ang person mo ng third party. Pero nakakita ko dito, malamang yung iba sa inyo, ikaw ang Scorpio na pinasok mo ang komplikadong sitwasyon. Tapos, hindi mo alam. Hindi mo alam. Or baka hindi mo alam talaga kung mahal mo ba yung taong yun. At hindi mo rin alam siguro kung anong perwisyo na idudulot mo sa mga taong nasa paligid mo. Marami rin sigurong taong involved. Expansion. Okay. Naget ko na. Yes. So, malamang na, yes, may mga taong involved talaga dito. Medyo, masasabi ko dito sa'yo, yung mga taong involved na to, let's say, mga family member, or mga anak man, lalo na yung mga anak na medyo may edad na, hindi sila papayag. Hindi sila papayag sa kung ano man yung pinasok mong sitwasyon na siguro, let's say, meron kang minahal na tao tapos gusto mong mahalin ng mga anak mo or tanggapin ng pamilya mo, tingin ko hindi sila papayag. At Scorpio, if ever na yan nga ang ganyan, ikaw yan kung Scorpio yung ganyan ang enerhiya na nakikita ko dito. So kung ikaw ang Scorpio na nilagay mo ang sarili mo sa komplikadong sitwasyon, so ang sinasabi kong karma dito, malamang na etong person mo, hindi naman talaga siya
totally siya lang mag-isa, no? Meron pa mga taong involved din kasi. Ngayon, etong sa side ng person na pinasukan mong complicated na samahan na ito, relasyon na ito, malamang na yung sa side niya, hindi papayag na hindi ka gagantihan. Kaya masasabi ko, may nakatagong katotohanan. At ito talaga ang hindi dapat matuklasan. At titingnan mo naman dito, may basket na siya. Masabi mong basket or ilaw kasi naghahanap siya ng kaliwanagan. Ano? So ngayon dito, yung ibang Scorpio, malamang na talagang kakarmahin kayo. Ano? Meron kayong hindi magandang pinasukang sitwasyon, relasyon. Pero hindi na kayo makaurong pa. Parang wala na, nandito na ako, sumabit na ako, pumasok na ako, napamahal na ako, nahulog na ang loob ko. Kung ano man yun, ikaw ang bahala mag-adjust. Ano. Pero, kailangan nyo na lang panindigan. Maaring napamahal na talaga sa iyo ang taong ito. Sobra, napamahal. At ang Scorpio ay October 23 hanggang November 24. Yan, ha? So, yan ang nakakita ko. Kuha pa tayo ng ibang baraha para sa iba namang Scorpio. Pero still, gagamitin ko pa rin yung ibang enerhiya dito sa bago natin baraha. Slow and steady. Slow and steady. Solitude. Yung iba sa inyo, Scorpio, nakakita ko na komplikado ka. Meron kang komplikadong nararamdaman. Which is kanina may sinasabi akong complicated, pero ibang enerhiya naman ito. Ito namang isang Scorpio na nakakita ko ditong enerhiya ay komplikadong nararamdaman. Mabigat ang energy mo dito. Kasi nga slow and steady. So, mabagal. Kaya mabigat. Kaya nababagalan ka. Maaring sa environment mo, puwera pa sa karelasyon mo, nabibigatan ka na nga sa karelasyon mo, or yung mismong environment na kinalalagyan mo, maaring doon ka rin nabibigatan, nakakaramdam ka ng kung ano mang komplikadong sitwasyon ang meron ka. Marami pang taong na may mga tao ko dito nakakita na masasabi ko na nasa loob sila. Kaya hindi lumalabas kasi ayaw nilang lumabas. Ano? Kaya dito nag-iintay ka na pagbuksan ka. Kasi marami pang tao na kulang kayo sa pagkakaunawaan. Maaaring iba sa inyo sa trabaho nyo, baka yung iba sa inyo, etong person mo, co-worker mo siya mismo, or magkasama kayo sa isang lugar, or bahay, let's say share house, yung mga ganyan, or apartment, na maraming namumuong misunderstanding. Yung iba sa inyo, pera, Ang iba, selosan siguro, mga insecurities na nagmula pa talaga. Na yun ang pinagsimulan ng hindi pagkakaintindihan, away, hindi pagkakasundo. Pati na rin, naging apektado na rin yung inyong samahan. Baka yung iba sa inyo, nasa ligawan stage pa lang kayo. Pero meron naman nagsasabi na kasi yung ganyan yung pera, yung ganyan. Baka yung, sample lang to ha, kayo nang bahala mag-adjust. Yung etong person mo, tapos ikaw, yung mga family yung may mga utang-utang. So nagkakagustuhan kayo, nagkakadevelopan na kayo, pero yung mga parehong magulang nyo, merong away dahil sa utang, dahil sa kung anong misunderstanding, pati kayo nadadamay. Kaya nalalagay yung inyong posisyon sa komplikadong sitwasyon, lalo na sa mga single na Scorpio. So yun ang nakikita kong enerhiya. Kahit na mahal nyo ang isa't isa, parang mas namumuo doon yung insecurities na at saka konting takot din. Kasi hindi man kayo ang mag-away,
yung ibang tao, hindi ba ibang, yung involved, meron pa ibang tao na, at sabi ko, mga parents nyo siguro, or kung saan ba yun, merong mga hindi pagkakaunawaan. Kaya pati kayo nadadamay. At hindi ko rin nakakita ang motibo ng bawat isa. Maring ikaw, Scorpio, hindi mo talaga nakakita ang motibo ng person mo. Maring iba sa inyo, yung person mo, hindi niya nakakita ang motibo mo. Ano ba ang gusto ni Scorpio sa akin? Yung ganyan, Hindi niya nakakita siguro ang motibo ng bawat isa. Or sa mga taong nakakasalamuha nyo, may mga kung anong haka-haka ka na, ay baka si eto, si ganyan, kung ano iniisip mo. Yung iba sa inyo, ikaw na nga ang pumasok sa complicated na sitwasyon, ikaw pa ngayon ay ang meron ka sigurong ganang manakot, ikaw pa siguro yung may tapang na dala. Yung iba sa inyo, So, masasabi ko, medyo cloudy kasi dito. May negatibong meron kang negatibong enerhiya, negatibo ang dating ng baraha, Scorpio. Sorry ha. At hindi ko lalagyan ng sugar coat itong yung baraha mo ha. Bahala ka. Alam mo Scorpio, nandito tayo sa YouTube kaya pwedeng i-all out ko. Pero pag personal reading, minsan kasi napipick up ko talaga yung pinaka-energy ng person, yung kaganapan. Minsan naririnig ko yung boses dahil meron akong sixth sense, na minsan nakakita ko talaga yung vision ng kaganapan. Kaya pagka yun talagang sasabihin ko talaga sa kliyente ko yung mga nakita kong vision, yung mga kaganapan na yun, alam mo mahirap sa akin, lalo na kapag negatibo. Nakakita ko yung pagkakamali. So, hindi naman ako, ang tawag dito, yung hindi negotiator yung hindi naman ako nag-iimbestiga Pero minsan, syempre, pag sobrang negatibo, alam ko na before mag-act yung client ko, alam ko na yung magiging reaction niya. Kaya para sa akin, mahirap din magsalita ng mga negatibo na lumalabas sa baraha. Kasi alam ko na pag sinabi ko sa kliyente ko na negatibo ang ugali niya, masasaktan siya. At before pa siya masaktan, na-get ko na yun. Just like yung sasabihin ko yung kliyente ko, kasi gold digger ka. So kahit nasabihin kasi gold digger ka, pareho ka. Kahit na magsabihin kong malumanay, kahit hindi, pareho. Magiget ko na lang yung energy na before pa siya mag-react, masasaktan na siya. Pero wala tayong magagawa, di ba? Pag lumabas ang negatibo, yan ang enerhiya mo. Kaya dapat aminin. Okay? Aminin at kailangan may matutunan, baguhin. Or baka Scorpio, sadyang hindi mo lang talaga alam kung sino talaga ang person mo. Tapos nahulog na lang yung loob mo. Hindi mo malaman, ay, may asawa pala. Taken na pala. May girlfriend na pala. Kaya naging makulimlim. Yung mga binitawa mong pagpapasya or paghatol mo sa person mo, maraming bagay siguro ang nakatago din sa iyong damdamin kasi madilim ang baraha mo dito na which is kailangan mong mag-expand. Kaya nga dito merong foggy. Kaya hindi ka nakapag decide ng maayos. Yung iba sa inyo, hindi lahat Kaya nakaapekto sa ito May mga taong kinamumuhian ka, baka ng dati mong karelasyon or pamilya, kung sino man yan, alam mo, tinitingnan ka ng patagilid, deception and envy. Pero yung mata niya, may mga taong galit sa'yo. Kaya Scorpio, ang isang mensahe ng baraha, validation ko dito. Maaaring ito na ngayon ang oras para suriin mo talaga ang mga ginagawa mo or ang sarili mo. Kailangan mo talaga ng self-reflection, self-realization. At ipakita mo talaga sa kanila, kung sino ka. See, pakita mo sa kanila kung sino ka, Scorpio. Dalawa nakuha ko.
Yan yung baraha mo. Ay, makinang. Dito siya. Dito. 3 ang nakuha kong bara pag ganun ko. So, sabi ko, sige, eto na. May dark matter kasi dito. Dark matter, the equator, bushfires. So, sinasabi dito sa iyo ng baraha na ipakita mo kung sino ka talaga. Kung nagkamali ka, hindi mo sinasadya yun. Sadyang ganun lang talaga. At nobody's perfect, di ba? Ang masaklap diyan kapag nagkamali ka, tas inulit-ulit mo, yun na yun, di ba? Hindi na maganda yun. Let's say, meron kang pinasukan na hindi magandang relasyon. Hindi mo akalain na meron palang karelasyon. Let's say, nadaya ka. Ay, ma'am, ako ang niloko. Okay, niloko ka. Hindi mo alam na may asawa pala. Ginawa kang third party, ginawa kang kabit. Let's say, ano? So, ngayon, malamang yung iba sa inyo nagkabukingan na. Nalaman na. So, ipakita mo sa mga tao sa paligid mo or dun sa person na to, no? Na, baka naman vice versa din, ano? Kasi enerhiya din to ng person mo. So, kailangan ganun ang nang gawin mo, ipakita mo sa kanila kung sino ka at hindi mo sinasadya, kung ano ba ang totoong istorya ng inyong pagtatagpo, paano kayo nauwi sa inyong samahan, linisin mo, linawin mo ang iyong side. Kasi meron tayo ditong black and white. So, kung black ka, black. Kung white ka, white. Yung mga dark matter na yan, linisin mo para linisin mo yung reputasyon mo. Or baka ikaw mismo, Scorpio, ikaw ang nanloko. So, pwede ring vice versa to, Ikaw na lang bahalang mag-adjust. At sa gender, sa edad nyo rin, kayo na bahalang mag-adjust. Then, itong person mo, kung masasabi natin, kasi tanong natin kung mahal ka ba ng person mo, ano ba nararamdaman niya sa'yo, kung anong pagtingin niya. And, masasabi ko, itong person mo, kapag talagang nagkabukingan na, iiwanan ka nito Walang hindi ka nito ipagtatanggol, tingnan mo. Pag dumating yung sunog, ayan yung mga kangaroo, iiwanan ka nito. Iwanan ka nito sa ere. Di ba? Pangit ang ugali nitong naging karelasyon mo. Parang parang wala akong kasalanan, yung ganun. yun ang dating niya So, maaring no choice siya or talagang hindi ka naman niya ganun talaga kamahal. Kaya nga, itong sunog na to, itong gubat, hinayaan niyang masunog dahil wala siyang pakialam. Kung siguro sa party niya, let's say may asawa man siya, tingin ko naman, baka yung iba, ilang beses nang ginawa ito, itong person man to, Kaya paulit-ulit nang pinapatawad ng asawa niya or parang sakit na niya na yan. Pero sa barahang ito, ikaw kasi atang person na to. So, kung mahal mo to, tingin ko, hindi ka niya mahal. Hindi ka ganun ka-importante para sa kanya. Maring iba sa inyo, ang motibo niya sa'yo, pampalipas oras ka lang dahil boring siya. Dahil meron siyang naramdaman na init na katawan sa'yo, na-attract siya, kaya yun lang, at nahulog naman ang loob mo, kaya para, okay to. So, or baka yung iba, meron siyang pinagdadaanan, itong person mo. Nasakto, dumating ka, kaya ayun, nag-click kayo, napagbigyan mo siya, which is ikaw, Scorpio, wala kang kaalam-alam dito sa person na to. Maring niloko ka lang nito, nagsinungaling. Yan ang meron kang pinagdaanan dito. Yan ang mga ganyang enerhiya ng person mo. Or itong person mo, meron siyang gustong patunayan sa sarili niya. Kaya siya lumapit sa'yo. Hindi lahat, yung iba sa inyo. Yung iba sa inyo, ang nararamdaman sa'yo ng person mo, hindi talaga siya masaya sa feeling mo. Kaya tatalikuran ka nito. Kahit nasabihin mo, kung kayo ang Scorpio na mag-boyfriend-girlfriend or magka-partner, let's say magka-live-in, or kung kahit meron pang mga bata, siguro mga maliliit na bata, kasal man kayo o hindi, kung ano man ang kayo na bahalang mag-adjust, Scorpio, Pero nakakita ko dito sa baraha, talagang tatalikuran ka ng taong to. Bakit? Kasi hindi na siya masaya sa iyo Hindi na siya nakakaramdam ng init, ng saya, ng excitement. Yun, ganun siya. Yung iba, dahil itong person mo,
mas gusto may gusto pa siya sigurong gawin sa buhay niya kasi marami tayong butterfly dito. Then dito rin may pakpak siya, di ba? And then may feather. Dito rin may mga feather para mga fairy. So meron pa siyang gusto niya pang magkaroon ng laya. Meron pa siyang gustong gawin. May dream pa siya. Kaya ayaw niya pa munang lumagay sa tahimik or ayaw niya pang deep relationship or sadyang para sa kanya hindi ikaw yung girlfriend, boyfriend, material. Ganon. May ganon dating sa inyo, no? Scorpio, itong person mo. Meaning, hindi pa siya seryoso. Kaya kung umaasa ka na gusto mo sa isang relasyon, mauwi sa kasalan, tingin ko malabo. Hindi kanya ma-oopera ng ganon. Wala pa yung kanyang mindset sa ganong klaseng Kung relasyon. Kung sabihin mong gusto mo ng label na boyfriend, girlfriend, oo. Pero, yung iba sa inyo, hindi ko masasabing ikaw yung magiging tipong para sa person na to, no? Gagawing may bahay, ama ng haligi ng tahanan, ilaw ng tahanan, hindi siya ganun. Kahit nga yung iba nga sa inyo, kahit nga girlfriend, boyfriend material, wala sa isip niya yun. Pero nakikipagrelasyon siya. Ganun lang siya. Yung iba sa inyo, talagang lalayo talaga itong person mo. Bakit? Tanungin natin sa baraha. Bakit lalayo itong kangaroo na to? Ayan, oh. 'Di ba? Yung kangaroo talaga dahil may mga apoy. Going na sila, patakas na sila. So, bakit siya lalayo ngayon? Okay. Ano to? Eyes, purity. Ay, tinan mo yung kabayo, palayo rin. Tapos dito, naku, ang ganda ng baraha mo. Ang gandang i-validate ng baraha mo. Hindi ko sinasabi maganda ang baraha mo. Ang validation ko. So, dito, di ba yung kangaroo? Dito rin. Talagang masakit, kasi matutusok ka dito eh. Alam niyang nasa ilalim ka. Di ba? Tapos tatakbo pa siya. Yung yellow, di ba? Pag dumaan siya, lalong bababa yung, matutusok ka, masasaktan ka ngayon. So, ang validation ko dito, kasi, bakit siya lalayo sa'yo? Dahil, magulo kang kausap. Wala ka sigurong masasabi kong word of honor. Umabot na siya sa kanyang limitasyon. Hindi ka naman niya talagang totaling sasaktan, Lalo na kung lalaki itong person mo, no, Scorpio. Hindi ka naman niya sasaktan, bubugbugin or magdi-DV, domestic violence, Hindi naman. Kaya lang, ayaw niya lang kasi magulo kang kausap. Wala kang word of honor. Umabot na siya sa kanyang limitasyon. Kaya kung ikaw ang Scorpio na gusto mong linawin ng mga bagay-bagay, mga pinaglalaban mo dito sa person mo, dapat na kung ano man yung gusto mong iparating sa kanya, dapat pakita mo yung paninindigan mo. Nang sa ganon, itong person mo, maramdaman niya na kaya mo siyang ipaglaban, kaya mong panagutan kung ano man yung pangako na binitawan mo, kahit na hindi maganda ang kabuhayan nyo, sitwasyon nyo, yung pinasukan nyo, yung iba sa inyo, o yung iba sa inyo, napagod na itong person mo. Dahil yung mga tao sa side, eto naman, vice versa, So, naandito ka na ngayon, yung person mo, ilalim na, nagtatago na lang siya. So, ang daming validation ng barahang ito, Kala mo ba, Scorpio? So, malamang na, dahil nga sa may mga taong magulo siguro. May mga ganong klase mga tao sa paligid nyo. Kaya eto siya, nagtatago itong person mo. Ayaw niya na siguro yung iba sa inyo, Scorpio, yung mga parents mo na masyadong maingay or gusto siyang pagsabihan ng kung ano man, Kaya nagtatago siya. Sumilong siya dito. Napagod. Umabot na rin siya na naging toxic na ang kinalabasan. Umabot na siya sa kanyang limitasyon. Baka yung iba sa inyo nagsasagutan kayo, pero ito nakakita ko sa person na to, tinago niya na lang ang sarili niya para hindi siya makasakit, hindi siya makapagsalita ng masasamang salita. At the same time, nasasaktan din kasi siya, kaya parang nag-lie low or nagtago na lang siya, hindi na siya nagpakita, hindi na siya nagparamdam, yung iba sa inyo.
Tingnan natin kung ano ang magiging outcome niya dito. Water creation. So nakaano siya, nakaganon yung kamay niya. So meaning, naging hopeless ang kalalabasan niya. Or kayong dalawa. Kalalabasan ng inyong sitwasyon, ng inyong relasyon, magiging hopeless, pagkadismaya. Hindi ko nakakita ang inspirasyon nyo sa isa't isa. More on, nagfo-focus sa para nagre-ritual siya. Nagdadasal na, negatibo eh. At saka nakakita, lumabas siya. Kasi snow, nagyayelo. Eto rin, snow din siya. So malamig na, cold na kayo sa isa't isa. Ayan. Samaan ng loob, sisihan, mga kanya-kanyang paratang, kulang sa paniniwala, nawala ng pag-asa. Wala rin kapanatagan ng loob. Yun ang nakakita ko sa inyo, ang magiging kalalabasan nyo. Kaya masasabi ko, hindi ito tunay na pagmamahal. Nadala lang ito ng tukso. Kasi kung may pagmamahal talaga, dapat puno kayo ng pag-asa, pagtitiwala, kahit ano pa ang maging complicated na sitwasyon na pinasukan nyo. Dapat kasi, syempre, di ba, pagmahal nyo ang isa't isa, kahit na complicated, ang tawag dito, poprotektahan nyo, di ba? Kakampihan nyo. Kaya malamang na ikaw or ang person mo, nagdurusa kayo. Ngayon or magdudurusa pa lang kayo, parating pa lang sa inyo. So yung pagiging immature nyo, mga bagay na pinasok nyo na wala naman kayong katiyakan, nadala lang kayo ng inyong bugso ng damdamin, wala kayong malakas na paniniwala sa inyong sarili, na wala kayong tibay na mapanghahawakan sa inyong relasyon na pinasukan. Yan ang nakikita ko. Lalo na yung Scorpio na pumasok kayo sa, ang tawag dito, pumasok kayo sa third party, sabi ko kanina, diba? So kung kayo yun, so mukhang magiging malupit ang inyong kalalabasan talaga dito, Dahil syempre, pag nag-snow, kung ganito lang ang kaano mong damit, kanipis ang damit na suot mo, naku, maninigas ka dito. Maninigas ka sa yelong to, baka mag-yelo ka ng di oras. Maging frozen ka talaga dito. So, yan na nakakita ko, yung iba sa inyo. At kung single kang Scorpio, baka siguro sinasabi mo na wala ka talagang swerte sa pag-ibig. Kasi palagi ka lang nagiging bihag, nagiging napaglalaruan, kasi meron tayo dito ng deception. Malamang yung iba sa inyo, ganun ang palagi ka niloloko. Sinasabi sa iyo ng baraha na palakasin mo ang iyong pananampalataya. Kasi maaaring itong maging trauma or maaaring karma. Mayroon kang trauma sa past, karma, na sa past mo pagaling. Kaya, palakasin mo na lang yung pananampalataya mo. Itong si Lola, tinan mo, parang nagre-ritual sa tubig. So, meaning, mag-pray ka na lang kay Lord. Ano ba ang relihiyon mo? Manampalataya ka, palakasin mo ang pananampalataya mo sa poong may kapal. Yung iba sa inyo, yung connection nyo, magiging disconnected talaga. Ganun lang, simpleng ganun lang. Ganun lang kababaw. Yung iba sa inyo, tingin ko, ikaw mismo or kayong dalawa ng person mo, aayusin nyo yung gustot na pinasukan nyo. Pero kailangan nyo magpakatatag. Kasi nga, makapalang yelo dito, kaya kailangan nyo magpakatatag. Alisin nyo yung mga negatibo yung pag-uugali, lalo na kung talagang mahal na mahal nyo ang isa't isa. Kung umaasa kayo na maging kayo, sa kabila lang kung maraming pagsubok na meron kayong pinagdaanan, hindi ko alam kung ilang taong kayo. So, yun lang ang masasabi ko dito, magpakatatag kayo, yung ibang Scorpio, So, Scorpio, hanggang dito na lang siguro ang ating reading, at nagpapasalamat ako sa question na sinend nyo, at yung iba meron pang natitira, next time yun na po ang gagawin kong question. At Scorpio, maraming salamat po sa mga nag-request ng Akashic reading, at saka spiritual counseling, at saka sa meditation, mga nagpapaturo ng meditation at nagpapaturo ng tarot reading. At ang ginagamit ko kasing tarot reading kasi
mostly ay oracle card to, ano. Yung ganito ang yung nakikita nyo sa normal na tarot card, ano. Tarot rider. Pero ang ginagamit ko kasi ay eto. Eto tayo. Psychic mediumship at saka ang psychic tarot. Lahat yan ginagamit kong psychic. Pag may kakayahan kang maging psychic, matalas ang intuition mo, ang suggestion ko, gamitin mo yung mga psychic tarot card. Maganda po yan. Okay? So, Scorpio, thank you sa oras na inilaan nyo sa like, share, comment, sa mga cross-watcher. Thank you rin po sa mga bago kong subscriber. Thank you po. Namaste po. Bye-bye.